Hello everyone! Welcome back to my channel. So today, may bago na naman po tayong video at gagawin ko ng reaction yung isang case kay Sir Raffy Tulfo na OFW pinagpalit ang Mr. na tricycle driver sa 5 mga anak sa engineer. So, ayan. Pero guys, bago tayo mag-umpisa, don't forget to subscribe our channel and hit the bell button. So, every time na may bago tayong upload, manonotify kayo. So, without further ado, let's get started! So, ito nga, yung OFW na pinagpalit niya ang kanyang asawa na tricycle driver at 5 mga anak, pinagpalit lang niya sa engineer. So, andun sila ngayon sa Jeddah, Saudi. So, engineer, I don't know. I'm not so sure kung engineer nga talaga yon. Pero sabi naman daw nila, engineer tong lalaki. May tsura naman tong babae, maganda. Pero nga, pinagpalit niya yung 5 niyang anak. So, yung asawa mo, pwede mong ipagpalit yung asawa mo kung gusto mo. Pero yung mga bata, hindi naman siguro pwedeng talikuran mo yung mga bata. Ginawa mo, tapos tatalikuran mo, iiwan mo na lang yung ganun-ganon. Nung pumunta daw itong mag-aama na ito doon sa studio ni Sir Raffy, ay kumain sila pero kanin tsaka nagsabaw lang. Which is, it's not enough. Tapos, itong lalaki, 5 yung kasama niyang mga anak. So, 5 ang kanilang mga anak. Yung panganay, nasa 11 years old, nag-aaral. Nag-aaral din naman itong mga bata eh. And yung pangalawa, nasa 9 years old. And then yung pang-third, nasa 7 years old. And the pang-fourth is nasa 5 years old. At yung bunso nila is 3 years old. So, ang dami, diba? 5. Tapos, medyo hindi naman masyadong magkakalayo yung age nila. So, ang nangyari dito nga, itong babae, nakipagrelasyon ngayon sa engineer doon sa abroad, doon sa Saudi. Pero hindi lang daw yun yung first na kinarelasyon niya or kabit niya, kundi meron pang una, pangalawa, at pangatlo daw yung lalaking yun ngayon. So, ang nangyari, nung pumunta sila doon, dahil nakakaawa guys, sobrang nakakaawa, makikita mo pa lang yung mga bata, yung namamaos na sila, halos, yung isa hindi na siya makapagsalita dahil namamaos na, dahil sa kaiiyak, because of what their mother did to them. Na yung mama nila, na, ayun, tumawag yung mama nila, ay hindi na nila nakakausap yung mama nila, or pinagpalit na nga sila. Siyempre, yung mga bata, hahanapin nila yung pagmamahal ng isang ina. But, guys, madami naman talaga yung nangyayaring ganitong case. Ako, may kakilala ako na nag-abroad sila, hindi lang isa, kasi sila. And then, nag-abroad sila, tapos, ginagawa na lang nila yung way na yun para makipaghiwalay sa kanilang mga asawa dito sa Pilipinas. Alam nyo guys, yung mga bata, parang hindi talaga sila nakakakain ng masasarap. Yung sabi nga ni Sir Raffy, na halatang ngayon lang sila makakain ng masarap, ganun. Nagpapadala naman daw yung misis na nasa yung OFW sa kanila ng 16,000 a month, and then yung 5,000 mapupunta sa parents niya. So, 11,000 na lang, ibabudget nila sa bahay, sa tubig, kuryente, tas yung matitira, yun yung pang-allowance nila, 5 bata yun. Paano pagkakasyahin yun ngayon, di ba? Tas nag-aaral pa sila, ipagkakasyahin mo yung 1 month. So, ang nangyayari, pag nagpapasada si kuya, nakaka-300 lang siya, 500 ganun, tapos magbabayad pa siya ng boundary, ang natitira lang sa kanya 200. So, yun lang yung pagkakasyahin niya para makabili ng pagkain nila. Kung wala, talagang wala. Super very emotional if you thinking about this, na bakit meron yung mga magulang na nagpapakasaya, nagpapakasasa sa kasayahan, katuwahan sa ibang bansa, tapos yung mga anak nila nagpapakahirap dito sa Pilipinas.
pag aalis yung mga yan, pangako ng mga yan, anak, para sa future ninyo, para sa kinabukasan ng pamilya, kaya para sa kinabukasan ninyo, dahil gusto ko kayong mabigyan ng magandang buhay, ganyan-ganyan yung ng ibang nag-a-abroad. And then later on, gagawin lang nila yung ganun. Ipagpapalit yung mga anak sa isang engineer lang. 'Di ba? Kadugo mo yun. Sa'yo mismo nanggaling yung mga batang yon. Bakit kayang-kaya mong ipagpalit mga bata sa lalaking hindi mo naman talaga kaano-ano, yung kakakilala mo lang? And one thing more, you are married. Paano kayo magpaplanong magpapakasal? Eh, sabi nga nito, nagplano na daw silang magpakasal eh. You are married. Hindi pa kayo, walang divorce dito sa Philippines. Magpa-annul ka pero process pa yan in 1 year, ganyan. So, bakit mo naman nagawa yun? Dapat sana magtino-tino ka at maisipan mo yung mga anak mo. Kahit hindi na yung asawa mo siguro, basta yung mga anak mo. Kasi, isipin mo yung bunso mo, 3 years old pa lang. Napakabata pa niya para gawin mo yan sa kanila. 'Di ba? Dapat, nasa isip mo din yung kinabukasan na maibibigay mo sa mga anak mo. Nag-abroad ka dahil sa rason na maiangat mo sila sa kahirapan, hindi mas lalo mo silang pahirapan. So, I think talagang, and alam nyo guys, ang masakit din dito, mismong anak, kung ikaw ang magulang, mismong anak mo yung magsasabi na ayaw na kita ma. Di mo naman kami mahal eh. Tsaka, parang, ayaw na kitang bumalik dito. Anak mo yun magsasabi sa'yo. Di ba ang sakit? Kasi tumawag daw itong anak niya na panganay. Kasi itong anak niyang panganay yung nakakausap niya. Tumawag daw, nakausap naman daw nitong mother. So, pinagpili siya ng anak niya. Anak mo mismo. Pagpipiliin ka ng anak mo, sa murang edad niyang yon, 11 years old. Pagpipiliin ka ng anak mo, ma, sinong pipiliin mo? Yang lalaki mo o kami? Kaming mga anak mo. 'Di ba? Ibig sabihin, nasa isipan na ng mga bata kung ano yung ginagawa mo. Ibig sabihin, your kids know what you doing, what you did to them. Kasi alam na nilang i-question yun sa'yo. Tsaka very affected sila. Nakikita ko, umiiyak sila. Tapos, yung pag-i-explain ng bata, ng panganay na anak niya, yung halos namamaos na siya, namamaos talaga siya sa pag-i-explain na ganun yung ina niya. It means, alam niya yung ginagawa mo. So, habang buhay yan, habang paglaki ng anak mo, magkaanak man siya, nakatatak sa isipan niya kung ano yung ginawa mo as a mother. So, sabi niya, pinapili ka ng anak mo kung sinong pipiliin mo. Sabi mo, yung engineer. So, ang sabi ng anak mo, syempre, nagsalita na ng masama yung anak mo. Nagsalita na ng hindi maganda yung anak ng babae. Sabi niya, ayaw na talaga nila sa mama niya kasi hindi na sila mahal. So, yun pa lang, nasa puso na, nasa isipan na ng mga anak niya na ganun yung ginagawa niya na they never feel yung pagmamahal ng isang ina. So, ang advice ko lang sa mga magulang na nagpaplano mag-abroad, nag-abroad kayo just for your kids, just for your future, for your family, para maiangat nyo sila sa kahirapan. That's your purpose. That's the reason kung bakit kayo nag-abroad. Kung may mga anak kayong naiwan dito, isipin ninyo sila. Isipin mo, ina ka. 'Di ba? Kumakain ka ng masasarap, nakakapag-shopping ka, nakakapagpasyal ka, tumatawa ka, pero yung mga anak mo dito sa Pilipinas, kumakain ng hindi masarap, tapos umiiyak. Ikaw, imagine, habang tumatawa ka, imagine mo yung mga anak mo, masaya kaya sila? So you as a mother or father, kung sino nasa ibang bansa sa inyo,
gawin ninyong inspiration yung mga naiwan ninyo dito sa Pilipinas. Hindi yung gagawin ninyong rason yung pag-a-abroad para iwanan na sila ng tuluyan. I hope guys na magbigay ito ng knowledge sa ating lahat, sa inyo na OFW. Sana makapagbigay ito ng knowledge sa inyo and hopefully give love for your children. Ibigay ninyo, malaman kayo sa tabi nila, nandiyan man kayo sa ibang bansa, ipakita ninyo that they are important. Ipakita ninyo that you really love them. That's why you make a way just for their good future. So, yun lang guys, yung masasabi ko dito sa video ito. So, hopefully, na nakapagbigay na naman ako ng another knowledge for the sharing. And don't forget to subscribe our channel and hit the bell button. So, every time na may bago tayong upload, mano-notify kayo. And thank you so much guys, and God bless everyone sa mga OFW, mga bayani ng ating bansa. Ingat lang kayo and gawin ninyong inspirasyon kung ano yung mga naiwan ninyo dito sa Pilipinas. Huwag gawing rason para makalimutan silang tulayan. Okay, so thank you so much. Bye-bye. Mwah!